Hindi ito isang putahe na pinapakuluan para kainin kaagad ng tao. Kasabay sa pagsibol ng araw, sa umagang ito, ang ilan sa mga tao ay abala rin para magtungo sa dagat. Katulad ng maraming tao sa isla ng Dawahon, sumama ako sa isang tao kung saan siya ay nangunguha ng tinatawag na balatan, o mas kilala sa tawag na sea cucumber. Kung sa malalim na parte ng dagat nakukuha ang malalaking sea cucumber o balatan, sa mababaw na parte naman ay makukuha ang maliliit na bahagi ng sea cucumber. Ang balatan ay kabilang sa mga tinatawag na nocturnal. Sa madaling salita, sila ay mas aktibo sa gabi at sa araw, hindi sila lumalabas ng basta-basta lamang, kaya sila ay nagkukubli sa ilalim ng mga bato. May iilan na pumupunta sa isla. May iilan na nangunguha ng sea cucumber sa araw, ngunit maliliit lang ang kanilang nakukuha. Dahil nocturnal ang mga ito, kadalasan ang malalaking sea cucumber ay lumalabas ngunit sa malalim na parte ng dagat. Kaya karamihan sa mga taga-isla ng Dawahon nagtutungo sa malalawak na bahagi ng dagat at sa malalim kumukuha ng mga sea cucumber at bumabalik sa isla sa madaling araw. Dala ang iba't ibang klase ng sea cucumber, ibinebenta ang mga ito at pagkatapos ay isasalang na sa unang proseso.
Sa unang proseso ay kailangan munang pakuluan ang mga bagong huli o bagong dating na balatan. Loh, bumi ko luy. Tulog eh. Dako ano gano'n, puno ng pag-uso. Uno luy. Oh, 20 ko disindo. Spita, lima spita. Bang banto lang tayo. Anong pinagkaiba nila? Ito, tapos ito. Kaya yan, ang mahal mo nga klase sa bat. Mas mahal ito. Mas mahal ito. Hindi. Sige, brato na. Darmi, lagi yan sa red bubbles. Oo, nga lagi. Nga lagi, gara-gara ka. Tahu si Palme. Ini buang eh. Halo 20. Patog, bitsingko. Diba? Wala na, wala na. Sa puntong ito, ang binibili lamang ng buyer ay ang mga balatan na walang damage. Hindi katulad ng isang ito na may sugat. Ibig sabihin, reject, hindi na bibilhin dahil ayon sa kanila, ito daw ay madaling masira. Matapos timbangin, isa-isa din kinukuha ang mga laman loob nito para maiwasan ang pagkabulok o maagang pagkasira. Ay, kung sa magagawa ang laman niya, Tinae. atinay. At pagkatapos, isa-isa na rin itong ilalagay sa pinapakuluang tubig dagat. At dito, nakilala ko si Kuya Olong na siya ring nakatuka sa pagluluto. Wala bisigahan na sila. Asan? Ha? Tala ina. Ayaw ko ina kay Igor ko mo ice.
Ako lang yan, sikat juga na nalong. Kaya sa tibuok kalibutan, murag ikaray na. Ulong, ligo daan long. Huwag ka naligo long eh. Na. Ulong ko na babidyo eh. Wali ko. Kumandere, sa tayo. Oloy. Oh, isa ka ba na kapatid siya? Yagos. Ha? Yung mga followers. Million. Hello, ganun ka na lang. May nakindiis ba? Sa loob. Million ay nga, ipakita niya. Atong may sound siya, million yung... Ang maestro, tag 30 naman. Ang ling, nasa komisisyon. Klaro kayo eh. Klaro kayo. Domingo eh. Mula alas 4 ng madaling araw, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Kuya Ulong habang dumadating pa ang mga taong nanggagaling sa malawak at malalim na dagat para manguha ng balatan. At dito, tuloy-tuloy ang kanyang pagtatrabaho at pagluluto ng mga balatan hanggat hindi nauubos ang bawat piraso ng sea cucumber. Makalipas ang mahabang minuto na pagluluto ng mga ito, dito ay makikita ang pinagkaiba ng hilaw pa at ang naidaan na sa mainit na temperatura. Ang katawan ng balatan ay binubuo ng halos 80% hanggang 90% na tubig dagat. Kaya kapag nalubog sila sa kumukulong tubig, ang init ay nagiging sanhi ng mabilis na paglabas ng tubig mula sa kanilang mga cells o isang proseso na parabang dehydration. Dahil nawawala ang tubig na nagbibigay ng bulk sa kanila, natural na liliit ang kanilang sukat. Para sa hayop na kilala sa English bilang sea cucumber o pipino ng dagat. Ayon sa siyensya, ito ay kamag-anak ng starfish at sea urchin. Kilala ito sa mahaba at parang uod na katawan na may malambot na balat, kaya ito tinawag na balatan. Nasusan mo, sa atin mo. Walang mga bundok o sapat na mapagkukunan ng mga punong kahoy para maging panggatong sa mga nilulutong balatan o anumang gamit sa mga tahanan dito sa isla. Kaya dito, may isang pamilya na nanggaling pa sa isla ng Bohol na silang supplier ng mga panggatong na kahoy para sa mga taong nangangailangan, tulad nila Kuya Ulong. Wami ka daday, walagi uling kay sige kuwan. Pag matigas, luto. Luto na daw. Pagkatapos ng pagpapakulo o unang proseso ng pagluluto, kasunod na gagawin ay lalagyan naman ito ng maraming asin. Ang paraang ito ay tinatawag na curing and dehydration, isang tradisyonal na paraan para sa pagpapatuyo ng mga ito. Hindi ito basta paglilinis lang, ito ay isang paraan para maging commercial grade ang kalidad ng mga balatan.
Kapag nilagyan ito ng maraming asin, ang prosesong ito ay tinatawag na osmosis kung saan hinihigop ng asin ang lahat ng natitirang tubig sa loob ng laman. Ngunit pagkatapos ng isang linggong pagbababad sa asin, ito naman ay muling idadaan sa mainit na temperatura o papakuluan sa tubig dagat para sa huling proseso ng pagluluto. At ang kasunod ay ibibilad na ito sa mainit na sikat ng araw. Ito ay isang paraan para tuluyang mapreserba ang kanilang produktong balatan. At kung ito ay tuluyan ng natuyo, kasunod na proseso ay i-deliver na ang mga ito patungo sa Cebu. At pagkatapos, i-export na rin patungo sa China para gawing isang special na putahe na kung tawagin sa kanila ay braised sea cucumber with scallions. At ang dating malalaking katawan o hugis ng mga balatan na ito, pagkatapos ng iilang proseso, pagkatapos idaan sa mainit na araw at sa mainit na temperatura sa pagpapakulo, ngayon ay nagmisto lang mga daliri ng kamay. Katabi lang sa pwesto kung saan niluluto ang mga balatan, bago pa ang araw ng kanilang pagluluto, dito ay nakita ko ang mga batang abala sa pagtrabaho ng mga tuyo o mga isda na ginagawang tuyo. Guys, for today's video guys. Adi lagi video. Kita bikin. Lo talandaan ito. Sir Robert. Tabok mga jud sa deliver guys. Timbis. Pwede malihog na.
Kinabukasan ay magbibiyahe na ang pasaheroan o malaking bangka na patungo sa mainland ng Bato, Leyte. At ang mga produkto ng isla tulad ng tuyo at marami bang iba ay handa ng ibenta o i-deliver na sa mainland ng Bato. Dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payak. Makikita ang ngiti kahit hirap ang tinatahak. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi puso ng tao, ipararating sa inyo saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV, ating masisilayan ang ganda ng Samar. Ang buhay ay makulay, kalikasan at tao, sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Halinang suungin, dilim ng mga kuweba, sa ilalim ng bundok, hiwagay makikita, akyatin ng talon.